Isang pirasong papel ang tumapos sa 7 taon naming pagsasama. Habang burol ni tatay, sa gitna ng baha at gutom, doon ako iniwan ni Marcus. You are a garbage, Maya. At ang basura ay hindi na babagay sa marangyang buhay ko. Dura niya sa pagkatao ko. Pero hindi niya alam, ang basurang tinalikuran niya ay ang kaisa-isang tagapagmana ng bilyong halaga na hinding-hindi niya mahahawakan. Sino nga ba ang tunay na pulubi ngayon? Pambili ng kabaong? Are you out of your mind, Maya? Bakit ko sasayangin ang pera ko sa isang hamak na basurero na patay na? Tila pinigilan ng yelo ang pag-ikot ng mundo ni Maya. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng malawak at marangyang sala ng mansyon ng mga magulang ni Marcos. Ang malamig na tubig ulan ay patuloy na gumagapang mula sa kanyang kupas na bestida, pababa sa mamahaling puting carpet. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang lumang sombrero ng kanyang ama na may mantsa pa ng pintura at alikabok ng lansangan. Sa kanyang kaliwang kamay, nanginginig niyang hinahaplos ang kanyang tiyan kung saan 5 buwan nang namumuo ang bunga ng pagmamahal na akala niya ay totoo. Kaninang umaga lamang ay nilagutan ng hininga ang kanyang amang, si Tatay Manuel, sa isang masikip na ward ng pampublikong ospital. At ngayon, nilulununok niya ang huling patak ng kanyang dignidad upang makapag-uwi lamang ng disenteng kabaong. Naramdaman ni Maya ang isang matalim na kirot sa kanyang lalamunan na tila may nakabarang piraso ng bubog. Hindi siya makahinga. Namamanhid ang kanyang mga binti at dahan-dahang nahulog mula sa kanyang panginginig ang hawak niyang resibo ng ospital. Bumagsak ito sa sahig na walang anumang ingay, katulad ng kung paano gumuho ang buong pagkatao niya sa sandaling iyon. Mula sa itaas ng hagdanang gawa sa makinis na marmol, umalingaw-ngaw ang matinis at mapangutyang boses ni Doña Leticia, ang kanyang biyenan. Diyos ko, Marcos! Bakit mo pinapasok ang babaeng yan dito? Look at her! She is ruining my imported carpet. Punong-puno ng putik. Nakapamewang na bumaba ang matanda. Tinitigan si Maya mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri. Ano bang naririnig ko? Patay na ang tatay mong tagalinis ng kalsada? E di mabuti, isang malaking pabigat ang nawala sa buhay ng anak ko. Wala ka nang hihinga ng pang-ospital linggo-linggo. Nais sumagot ni Maya. Nais niyang ipagsigawan na hindi pabigat ang kanyang ama, na ang amang iyon ang nagturo sa kanya kung paano magpakumbaba at magmahal. Ngunit walang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Tanging ang mapapait na luha lamang ang malayang nag-uunahan sa kanyang pisngi. Tumingala siya kay Marcus, ang lalaking pinangakuan siya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Umaasa na kahit papaano ay may natitira pang awa sa puso nito para sa ina ng kanyang magiging anak. Ngunit ang mga mata ni Marcos ay kasing lamig ng bato. Dinukot nito mula sa bulsa ng kanyang mamahaling suit ang isang kayumangging sobre at walang pakundangang ibinato iyon sa paanan ni Maya. Kunin mo yan at umalis ka na. Those are annulment papers. Nakahanap na ako ng paraan para mapawalang bisa ang kasal natin. Malamig na wika ng lalaki habang inaayos ang kwelyo ng kanyang damit. Sofia is waiting for me outside. Papunta kami sa Macau para sa isang business trip. Siya ang babaeng makakapagbigay sa akin ng koneksyon, ng kapangyarihan. You are nothing but garbage, Maya. At ang basura, iniiwan sa labas. Tuluyan nang tinalikuran ni Marcos ang kanyang asawa. Naglakad ito palabas ng malaking pinto kung saan naghihintay ang isang magarang sasakyan. Mula sa siwang ng pinto, naaninag ni Maya ang isang babaeng nakangiti habang hinahalikan si Marcos sa pisngi bago tuluyang umandar ang sasakyan papalayo sa madilim na gabi. Pinalaya si Maya ng mga kasambahay sa utos ni Doña Leticia. Naglakad siya sa gitna ng malakas na ulan, walang payong, walang kapote. Ang kalangitan ay tila humahagulgol kasabay ng kanyang pusong nawasak sa libu-libong piraso. Sa bawat paghakbang niya sa maputik at binabahang kalsada, pabalik sa squatters area, naramdaman niya ang malamig na hampas ng hangin na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Nang malapit na siya sa kanilang eskinita,
Biglang napatid ang manipis na strap ng kanyang lumang tsinelas. Huminto si Maya. Yumuko siya sa gitna ng baha. Dahan-dahang pinulot ang isang naputol na goma na itinapon sa kalsada at maingat na itinali iyon sa kanyang tsinelas upang magamit muli. Sa simpleng gawaing iyon, hindi na niya napigilan ang isang hikbing kumawala sa kanyang dibdib. Yakap-yakap niya ang kanyang sarili habang ang kanyang luha ay humahalo sa maruming tubig ulan. Nang makarating siya sa maliit nilang barong-barong na yari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, sinalubong siya ng nakakabinging katahimikan. Walang mainit na kape, walang nakangiting Tatay Manuel na sasalubong at magtatanong kung kamusta ang araw niya. Tanging ang maliit na kandilang nagbibigay liwanag sa lumang litrato ng kanyang ama ang naghihintay sa kanya. Lumuhod si Maya sa harap ng maliit na altar. Napakapit ng mahigpit sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko sa daliri. Biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Isang munting sipa na nagpapaalala sa kanya ng panibagong buhay sa gitna ng kamatayan at paghihiwalay. Habang nakatitig sa maamong mukha ng ama sa litrato, isang nakakabulag na liwanag ang biglang tumagos mula sa mga butas ng kanilang dingding. Ang makina ng isang napakalaki at tahimik na sasakyan ay huminto sa labas ng kanilang bahay. Isang bagay na hindi pangkaraniwan sa masikip at mahirap nilang lugar. Kasunod nito ay ang tatlong mabibigat at formal na katok sa kanilang manipis na pintuan. Paano ako babangon, tatay, kung ang tanging sandigan ko ay kasama mo nang ibinaon sa lupa? Pinunasan ni Maya ang kanyang mga luha gamit ang laylayan ng kanyang kupas na bestida bago dahan-dahang binuksan ang manipis na pintuang yari sa pinagtagpi-tagping kahoy. Bumulaga sa kanya ang isang matangkad na lalaking nakasuot ng formal na itim na suit. May hawak na malaking payong na sumasangga sa walang awang buhos ng ulan. Sa likuran nito, sa gitna ng maputik na eskinita, ay ang isang mahaba at makintab na sasakyang animoy pagmamay-ari ng isang hari. Magandang gabi, Senyora Maya, bati ng lalaki. Ang kanyang boses ay kalmado, pino, at puno ng malalim na paggalang. Nagpakilala itong Attorney Gabriel Ramos. Napalunok si Maya at automatikong humigpit ang hawak niya sa hamba ng pinto. Sa buong buhay niya, walang sino man ang tumawag sa kanya ng ganoong titulo. Namuo ang galit sa dibdib ni Maya. Naisip niyang isa na naman itong malupit na biro ng tadhana o marahil ay isang laro na inihanda ni Marcos upang lalo siyang hiyain. Kung inutusan ka ni Marcos para pagtawanan ako, pakiusap, umalis ka na. Wala na siyang makukuha sa akin. Ibinigay ko na ang annulment papers. Pabayaan niyo na kaming magluksa ng tatay ko. Hindi nakipagtalo ang abogado. Sa halip, maingat nitong inilabas mula sa panloob na bulsa ng kanyang suit ang isang maliit na pelus na kahon. Nang buksan niya ito, kumislap sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng kandila ang isang lumang kwintas na pilak na may palawit na hugis sa gila. Tila biglang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Maya. Ang kwintas na iyon, hindi siya maaring magkamali. Bumalik ang kanyang gunita sa mga madaling araw na naabutan niya ang kanyang ama sa ilalim ng pundidong poste ng ilaw. Suot ang kwintas na iyon, nakasalamin ang matanda at seryosong nagbabasa ng makapal na diaryong pangnegosyo na pinulot lamang nito sa basurahan ng bangkong nililinis. Nang tanungin niya noon kung bakit nagbabasa ng ganoon ang isang simpleng janitor, ngumiti lamang ang matanda. Hinaplos ang kanyang buhok at sinabing nag-aaral siyang bumuo ng kastilyo para sa kanyang iisang prinsesa. Akala niya noon ay isa lamang itong kwentong pampatulog. Nabalik lamang ang diwa ni Maya sa kasalukuyan ng magsalita muli ang abogado habang inilalapag ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng kanilang sirang mesa. Hindi po ako kilala ng asawa ninyo, senyora. Nandito ako bilang tagapamahala ng huling habilin ni Don Manuel. Ang inyong ama ay hindi isang simpleng tagalinis ng kalsada. Siya ang lihim na nagtatag ng Apex Holdings,
isa sa pinakamalaking investment firm sa bansa. Itinago niya ang totoong estado niya at piniling mamuhay ng payak upang protektahan ka. Umiling-iling si Maya. Umatras ng ilang hakbang na tila nakakita ng multo. Pilit niyang pinoproseso ang mga salitang narinig. Bilyonaryo? Ang kanyang ama na namatay dahil wala silang pambili ng gamot? Ang kanyang ama na kinukutya ni Doña Leticia na amoy basura? The Humble Legacy Trust Fund. Patuloy ni Attorney Ramos habang tinuturo ang dokumento. Lahat ng kayamanan niya ay nakapangalan sa isang trust fund na ikaw lamang ang maaaring gumalaw. Ngunit sa ilalim ng mahigpit na kondisyon, walang ni isang sentimo ang maaaring mapunta sa asawa mong si Marcus. Ginawa ito ng ama mo dahil alam niyang darating ang araw na tatalikuran ka ng mga taong nagmamahal lamang sa iyo dahil sa pansariling interes. Nanginginig ang mga binti ni Maya habang nilalapitan ng isang pako sa dingding kung saan nakasabit ang paboritong asul na uniforme ng kanyang ama. Hinablot niya ito at niyakap ng mahigpit ang magaspang na tela. Nandoon pa rin ang pamilyar na amoy ng murang sabong panlaba at pawis ng isang marangal na manggagawa. Idinikit niya ang kanyang mukha sa sulsing kwelyo ng damit habang ang mga luha ay walang patid na umaagos. Bakit tatay? Bulong niya sa hangin. Ang boses ay basag na basag. Bakit mo hinayaang laitin tayo ng mga tao? Bakit mo hinayaang mamatay kang naghihirap kung kaya mo naman palang ibigay ang buong mundo sa akin? Tila nabasa ng abogado ang katanungan sa kanyang puso. Ipinaliwanag nito na bukod sa pagsubok sa katapatan ng kanyang asawa, may malalalim na kaaway ang kanyang ama sa magulong mundo ng negosyo. Mga buwitreng naghihintay lamang na magkamali ang matanda upang agawin ang lahat ng pinaghirapan nito. Ang pagpapanggap nilang mahirap ang naging pinakamatibay nilang kalasag sa loob ng maraming taon. Sa gitna ng mabigat na katahimikan at pagbuhos ng impormasyong tila sasagasa sa kanyang pag-iisip, biglang nag-ilaw at nag-vibrate ang lumang cellphone ni Maya sa ibabaw ng mesa. Pangalan ni Marcus ang nakarehistro sa basag na screen. Pinunasan ni Maya ang kanyang mga luha at huminga ng malalim bago ito sinagot. Umaasa pa rin ang maliit na bahagi ng kanyang puso na nagbago ang isip nito. Ngunit hindi ang boses ng isang nagsisising asawa ang kanyang narinig, kundi ang malamig, arogante, at nagbabantang tono ng isang taong ganid. Maya, bukas na bukas din, kailangan mong pirmahan ang deed of sale ng lupang kinatatayuan ng barong-barong nyo. Utos ni Marcus mula sa kabilang linya. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nabili na ng kumpanya ni Sofia ang buong squatters area na yan para sa bagong proyekto ko. Kung hindi ka aalis dyan, ipapagiba ko ang basurang bahay na yan kasama ang lahat ng walang kwentang ala-ala ng patay mong ama. Kamatanggam, wala kang mapapala sa pag-iyak, Maya. Ang pirma mo lang ang may halaga sa akin ngayon, hindi ang mga pekeng luha mo. Ang boses ni Doña Leticia ay parang hapdi ng asin sa sariwang sugat. Hindi pa man natatapos ang gabi ng pagluluksa, ang marangyang banyaga ay pumasok sa loob ng maliit na barong-barong ni Maya. Kasama nito ang dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ng security guard na tila mga bantay salakay sa gitna ng kahirapan. Sa mga sandaling iyon, maingat na pinupunasan ni Maya ang alikabok sa lumang picture frame ng kanyang ama gamit ang isang malinis na panyo. Ito na lamang ang natitirang kayamanan na tinitingnan niya ng may pagmamahal habang sa labas ay maririnig ang mahinang bulong ng mga kapitbahay na nakikiramay. Ang bawat hagod ng kanyang daliri sa mukha ni Tatay Manuel ay puno ng pangungulila, isang tahimik na pagpupugay na binalasubas ng presensya ng kanyang biyenan. Naramdaman ni Maya ang paninigas ng kanyang mga balikat. Ang kanyang mga kamao ay unti-unting nagngangalit sa ilalim ng lamesa hanggang sa maramdaman niya ang pagbaon ng kanyang mga kuko sa sariling palad. Hindi siya lumingon, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng matanda ay tila mga palasong tumatama sa kanyang likuran.
Huwag mong hintayin na kaladkarin ka ng mga tauhan ko palabas ng iskinita na ito. Patuloy ni Leticia habang iwinawagayway ang isang dokumento. Ibinenta na ng anak ko ang lupang ito sa pamilya ni Sofia. Isang malaking kahihiyan sa amin na ang asawa ni Marcus ay nakatira sa ganitong klaseng pugad ng mga daga. Pirmahan mo na ito at bibigyan kita ng sapat na pera para makahanap ng matitirhan sa probinsya. Doon ka nababagay? Sa putikan. Dahan-dahang tumayo si Maya. Ang kanyang paggalaw ay marahan, ngunit may dalang bigat na hindi pa kailanman nakita ng kanyang biyenan. Hinarap niya ang matanda. Sa likuran ni Leticia, nakita niya si Sofia na nakatayo sa pintuan, nakatakip ang ilong ng isang mamahaling panyo habang nandidiring tinitingnan ang paligid. Para sa inyo, basura ang lugar na ito. Simula ni Maya, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may talim na parang labaha. Pero dito ako pinalaki ng tatay ko ng may dangal. Ang dangal na kailanman ay hindi niyo matutumbasan ng pera niyo. Tumawa ng mapakla si Sofia at humakbang ng kaunti papasok. Kumuha ito ng isang 500 piso mula sa kanyang designer bag at binitawan ito sa harap ni Maya. Ang kulay ube na papel ay dahan-dahang sumayaw sa hangin bago lumapag sa maputik na sahig ng bahay. Iyan pang pamasahe mo papuntang sementeryo. Tutal, mukhang pati kabaong ng tatay mo ay uutangin mo pa. Pangungutya ni Sofia. Huminga ng malalim si Maya. Naalala niya ang sinabi ni Attorney Ramos sa kabilang silid. Huwag kang lalaban gamit ang dahas, senyora. Labanan mo sila gamit ang talino. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Maya ang kanyang cellphone. Hindi upang tumawag, kundi upang ipakita ang pulang ilaw ng voice recorder na kanina pa nakabukas. Lahat ng panglalait niyo sa patay kong ama, lahat ng pagpilit niyo sa akin na pumirma sa ilalim ng pananakot, lahat iyan ay nakatala na dito. Doña Leticia, Marcos is a public figure. Ano kayang sasabihin ng mga investor niyo kapag nalaman nilang ganito niyo tratuhin ang isang buntis na asawa sa gitna ng lamay? Nakita ni Maya ang panlalaki ng mga mata ni Leticia. Ang kumpiyansa sa mukha nito ay napalitan ng biglaang pagkataranta. Sa unang pagkakataon, ang basurang tinatawag nila ay marunong ng lumaban. You little rat, nanggigigil na sabi ni Leticia. Ngunit bago pa man ito makahakbang palapit, isang malakas na boses mula sa labas ang nagpatigil sa lahat. May problema ba dito, Senyora Maya? Si Attorney Ramos ay nakatayo sa pintuan. Ang kanyang aura ay puno ng kapangyarihan na agad na nagpatahimik sa mga security guard. Sa likuran niya ay 2 pang lalaking nakasuot ng formal na barong. Mga lalaking hindi basta-basta mapapaalis ng kahit sinong bodyguard. Pinulot ni Maya ang 500 pisong ibinato ni Sofia. Sa harap ng 2 babaeng mapang-api, dahan-dahan niya itong pinunit sa 2. Sa 4, hanggang sa maging maliliit na piraso na parang confetti. Inilagay niya ang mga piraso sa palad ni Sofia. Hindi ko kailangan ng barya niyo, bulong ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at determinasyon. Dahil sisiguraduhin ko na bago matapos ang buwang ito, kayo ang hihingi ng barya sa akin. Nang makaalis ang mga ito na puno ng pagngingit-ngit, naiwan si Maya na nanginginig ang buong katawan. Napasandal siya sa dingding, hawak ang kanyang tiyan, habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol ng digmaan. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundo sa mga taong wala namang ginagawang masama? Miss, pakiusap, bawal ang istambay dito. This is a private hospital. Hindi ito charity ward para sa mga nanghihingi ng tulong. Ang boses ng receptionist ay puno ng iritasyon habang nakatingin sa suot ni Maya. Nakasuot siya ng isang maluwag at kupas na jacket na pagmamay-ari ng kanyang yumaong ama. At ang kanyang mga lumang tsinelas ay may bahid pa ng putik mula sa kalsada. Sa gitna ng makintab at amoy mamahaling lobby ng St. Jude Medical Center, para siyang isang mantsa na pilit na binubura ng mapanghusgang mga mata ng mga tao sa paligid. Naramdaman ni Maya ang pamilyar na hiya
na tila isang mabigat na batong nakadagan sa kanyang dibdib. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang lumang bag, kung saan sa loob nito ay matatagpuan ang isang itim na envelope na naglalaman ng mga dokumentong magpapabago sa kanyang buhay. Ngunit sa likod ng telang nararamdaman ng kanyang balat, mas nananaig ang pangungulila. Ang jacket na suot niya ay amoy usok pa rin ng sigarilyo at murang kape, ang mga paboritong amoy ni Tatay Manuel. Pakiramdam niya, hanggat suot niya ito, hindi siya mag-iisa sa kanyang unang pagpatingin sa doktor nang wala si Marcos sa kanyang tabi. Hindi na sumagot si Maya. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang gintong card na ibinigay ni Attorney Ramos at inilapag ito sa ibabaw ng makinis na counter. Nakita niya ang biglaang pagbabago sa mukha ng receptionist. Ang pangungutya ay napalitan ng gulat at ang arogansya ay naging isang pilit na ngiti na puno ng takot. Sa isang kisap mata, ang babaeng itinuring na pulubi ay agad na inihatid sa pinakaprestihiyosong suite ng ospital. Sa loob ng tahimik na silid ng doktor, habang nakahiga si Maya para sa kanyang ultrasound, naramdaman niya ang malamig na gel sa kanyang tiyan. Ang silid ay puno ng mga modernong makinarya, malayo sa masikip at mainit na klinika sa kanilang barangay na nakasanayan niya. Nang lumitaw ang malabo ngunit gumagalaw na imahe sa screen, tila tumigil ang paghinga ni Maya. Ang mabilis at malakas na tibok ng puso na parang isang maliit na tambol ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ito ang tunog ng buhay, isang buhay na nabuo sa gitna ng pagtataksil, ngunit ngayon ay nagbibigay sa kanya ng dahilan upang lumaban. Napakalakas ng baby mo, Mrs. Castaneda, nakangiting sabi ng doktora. Mrs. Castaneda. Ang apelyidong yon ay tila isang malupit na paalala ng lalaking tumapon sa kanya na parang basura. Napapikit si Maya at sa dilim ng kanyang paningin, nakita niya ang mukha ni Tatay Manuel. Naalala niya ang sinabi nito noong malaman nitong buntis siya. Anak, kahit anong mangyari, ang batang iyan ang magiging pinakamahalagang kayamanan mo. Ngayon niya lang lubos na nauunawaan kung bakit pinili ng kanyang ama ang mamuhay sa hirap para lamang masiguro na hindi siya magiging biktima ng mga taong sakim sa pera. Matapos ang check-up, inihatid si Maya ni Attorney Ramos sa isang high-security luxury condominium sa Makati. Ang bawat sulok ng penthouse ay gawa sa mamahaling kahoy at salamin na may tanawin ng buong lungsod na tila abot kamay na niya. Napakalayo nito sa tumutulong bubong at maingay na eskinita na kanyang kinalakihan. Dito ka muna mananatili, senyora. Wika ni Ramos habang inilalapag ang mga susi. Ligtas ka dito. Nagsimula na rin kaming ilipat ang mga pondo para sa Project Redemption. Sa loob ng 1 linggo, malalaman mo kung gaano kalawak ang kahariang itinayo ng ama mo para sa iyo. Umupo si Maya sa malambot na sofa. Ngunit pakiramdam niya ay hindi siya nababagay doon. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na may mga kalyo mula sa paglalaba at paglilinis ng bahay ni Marcos. Maaari na siyang bumili ng pinakamahalagang alahas sa mundo. Maaari na siyang kumain sa pinakamarangyang restaurant, ngunit ang hapdi ng pagtalikod sa kanya ng taong minahal niya ay hindi basta-basta mabubura ng bilyong halaga ng salapi. Habang nag-aayos ng kanyang mga gamit, nakatanggap si Maya ng mensahe mula sa isang dating kapitbahay. Nagpadala ito ng larawan ng kanilang lumang barong-barong. Wasak na ang pinto nito at may mga guhit ng spray paint na nagsasabing demolish. Sa gitna ng larawan, makikita si Marcos na nakatayo. May hawak na megaphone at mayabang na nag-uutos sa mga bulldozer na simulan na ang pagbuwag sa mga bahay. Nanginig ang mga kamay ni Maya. Ang galit na kanina pa niya sinusubukang ikubli ay tila isang bulkan na handa ng sumabog. Hindi lang bahay ang winawasak ni Marcos, winawasak nito ang huling bakas ng alaala ng kanyang ama. Attorney, tawag ni Maya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Gusto kong malaman, sino ang may-ari ng bangkong nagpautang kay Marcos para sa proyektong yan? Ngumiti ng bahagya si Ramos.
Ang Apex Holdings, senyora. Sa madaling salita, ikaw. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya habang nakatingin sa naglalakihang mga gusali sa labas. Sa kalsada, siya ay isang basurang itinapon, ngunit sa loob ng silid na ito, siya ang reynang may hawak ng hininga ng kanyang mga kaaway. Hanggang kailan mo kaya kayang panindigan ang yabang mo, Marcus, kapag nalaman mong ang lupang tinatayuan mo ay pag-aari na ng babaeng tinawag mong basura? Sa huling pagkakataon, Maya, huwag mong sasabihin sa anak natin na ako ang ama niya. Ayokong magkaroon ng anak na galing sa lahi ng mga pulubi. Ang mga salitang iyon ni Marcus ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Maya habang nakatayo siya sa gitna ng isang kusinang gawa sa purong puting marmol. Sa kanyang paligid, ang mga kagamitang yari sa stainless steel ay kumikinang, hudyat ng karangyaan na hindi niya kailanman inakalang maaabot. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang kanyang puso ay nananatiling nakakulong sa madilim na eskinita ng kanyang nakaraan kung saan ang tanging liwanag ay ang ngiti ng kanyang amang si Tatay Manuel. Dahan-dahang hinihiwa ni Maya ang luya. Ang bawat pagtama ng kutsilyo sa sahig na kahoy ng sangkalan ay lumilikha ng isang regular na tunog na tila tumitibok na puso. Nagluluto siya ng tinola, ang paboritong ulam ng kanyang ama. Sa gitna ng lahat ng yaman, pinili niyang magluto ng isang payak na pagkain. Ang amoy ng luya at sayote ay nagpaalala sa kanya ng mga gabing naghahati sila sa isang maliit na mangkok ng sabaw. Pagod mula sa trabaho, ngunit busog sa pagmamahal. Ngunit ngayon, habang dahan-dahang kumukulo ang sabaw, tanging ang sarili niyang anino ang kasalo niya sa mesa. Pumasok si Attorney Ramos sa silid, bit-bit ang isang tablet na naglalaman ng mga ulat sa pananalapi. Senyora, may balita ako mula sa kumpanya ni Marcus. Ang Castaneda and Associates ay nasa bingit na ng pagkalugi. Ang tanging paraan para makabangon sila ay kung makukuha nila ang kontrata para sa disenyo ng Goldcrest Tower. At gaya ng alam mo, ang Goldcrest ay pagmamay-ari na ng iyong trust fund. Huminto si Maya sa paghalo. Isang malamig na ningning ang dumaan sa kanyang mga mata. Gusto niyang lumipad ng mataas pagkatapos niya akong ihulog sa putikan. Attorney, ibigay mo sa kanya ang kontrata. Nagtakang tumingin ang abogado. Bakit po, senyora? Akala ko ba ay gusto mo siyang turuan ng leksyon? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya habang tinitingnan ang usok na lumalabas mula sa kaldero. Ibibigay natin ang hiling niya, pero sa sarili nating mga kondisyon. Gusto kong malaman ni Marcus kung paano pakiramdam na ang bawat hininga ng kumpanya niya ay nakasalalay sa isang taong hindi niya nakikita. At gusto ko na ang unang kondisyon ay alisin niya ang kanyang ina, si Doña Leticia, bilang board consultant ng kumpanya. Gusto kong makita kung gaano kabilis tatalikuran ng isang aso ang kanyang amo para sa pera. Samantala, sa opisina ni Marcus, tila sasabog ang kanyang ulo sa tindi ng stress. Ang kanyang ina ay walang tigil sa pagsigaw tungkol sa kailangan nilang mapanatili ang kanilang imahe. Habang si Sofia naman ay nagrereklamo na hindi pa siya naibibili ng bagong sasakyan. Marcus, anak, kailangan mong pakasalan si Sofia sa lalong madaling panahon. Utos ni Leticia habang pinapaypayan ang sarili. Ang pamilya nila ang tanging makakapagbigay sa atin ng puhunan. Huwag mo nang isipin ang babaeng basurang iyon. Siguradong namamalimos na yon sa kung saang kanto ngayon. Hindi sumagot si Marcus. Nakatingin lamang siya sa bintana. Iniisip kung paano siya nagmula sa pagiging tinitingalang arkitekto tungo sa isang lalaking baon sa utang. Hindi niya alam, ang babaeng tinatawag nilang basura ay ang siyang nagpapatakbo ng mga numerong nagpapakain sa kanila sa sandaling ito. Habang tinatapos ni Maya ang kanyang hapunan, napansin niya ang isang anino sa gilid ng pinto. Isang lalaking may matatalas na mata at tikas na tila isang sundalo
ang nakatayo roon. Hindi siya pamilyar kay Maya. "Sino ka?" tanong ni Maya, bahagyang kinabahan. "Ako si Leo, senyora," maikling tugon ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim at walang emosyon. Inatasan ako ni Don Manuel bago siya pumanaw na magsilbi bilang iyong lihim na bantay. Simula ngayon, saan ka man pumunta, nasa likuran mo lang ako. Bago pa makapagtanong si Maya, muling naglaho ang lalaki sa kadiliman ng hallway na tila isang aninong hindi kailanman naroon. Iniwan nito si Maya na may isang malaking katanungan sa isip. Ano pa kaya ang mga lihim na itinago ng kanyang tatay para lamang masigurong magiging ligtas siya? Eksaktong 9:09 ng gabi, tumunog ang personal na telepono ni Marcus. Isang tawag mula sa sekretarya ng Gold Crest Holdings. "Mr. Castaneda, ang ating chairman ay interesado sa iyong proposal. Ngunit may isang napakahigpit na kondisyon bago tayo pumirma ng kontrata. Kailangan mong pumunta sa aming headquarters bukas ng umaga." Nang mag-isa, napalunok si Marcus. Pakiramdam niya ay may malamig na kamay na humahawak sa kanyang leeg. Ang pagkakataong ito ang magliligtas sa kanya o ang siyang huling pako sa kanyang kabaong. "Handa akong gawin ang lahat, attorney. Kahit ano, makuha ko lang ang kontratang ito." Ang boses ni Marcus ay nanginginig, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa desperasyong isalba ang kanyang bumabagsak na dangal. Nakatayo siya sa gitna ng isang malawak at napakatahimik na silid sa pinakamataas na palapag ng Goldcrest Headquarters. Ang amoy ng mamahaling pabango at bagong linis na semento ay tila sumasakal sa kanya. Sa harap niya ay isang malaking salamin na naghihiwalay sa kanya sa silid ng chairman. Isang salamin na mula sa labas ay tila itim na pader, ngunit sa loob ay kitang-kita ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo. Sa kabilang panig ng salamin, nakaupo si Maya sa isang malambot na upuang gawa sa katad. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na terno, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Nakita niya ang bawat galaw ni Marcos, ang pag-ayos nito ng kwelyo, ang pilit na pagngiti sa harap ng kawalan, at ang panginginig ng kanyang mga kamay na may hawak na folder. Dati, sa harap ni Maya, si Marcus ay tila isang Diyos na hindi kayang maabot. Ngayon, sa ilalim ng mga kamera ng kanyang kumpanya, ang lalaking ito ay mukhang isang pusang nalunod sa ulan, nagmamakaawa para sa isang pirasong pagkain. "Mr. Castaneda," simula ni Attorney Ramos habang nakasuot ng earpiece kung saan naririnig ang bawat bulong ni Maya. "Ang aming chairman ay hindi basta-bastang nagtitiwala. Alam namin ang tungkol sa utang ng iyong pamilya. Alam namin ang tungkol sa iyong ina na si Doña Leticia na siyang nagpapatakbo ng mga desisyon sa inyong kumpanya." Napalunok si Marcus. "My mother she is a veteran in the business, attorney. She knows what she's doing." Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa salamin. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang malamig na ibabaw nito, eksakto sa tapat ng mukha ni Marcus. Sapat na ang isang hakbang, isang pag-ikot ng kandado, at makikita na siya nito. Ngunit hindi pa ito ang tamang panahon. Gusto muna niyang makita kung gaano kalalim ang kayang ibaba ni Marcus para sa pera. "Sabihin mo sa kanya, attorney," bulong ni Maya sa kanyang mikropono. Ang kanyang boses ay parang hapdi ng yelo. "Kung gusto niya ng pondo, kailangan niyang tanggalin ang kanyang ina sa lahat ng posisyon sa kumpanya. Ngayon din, walang pensyon, walang titulo, walang boses." Inulit ni Ramos ang bawat salita. Katahimikan ang bumalot sa silid. Nakita ni Maya ang gulat at pagkalito sa mukha ni Marcus. Ang kanyang ina, ang babaeng nagpalaki sa kanya sa luho, ang babaeng kasama niyang humamak kay Maya, ay kailangan niyang itapon para sa sarili niyang kaligtasan. "But she's my mother,"
Nautal na sabi ni Marcus. Then the deal is off. Mabilis na sagot ni Ramos habang tumatayo na, tila aalis na. Wait! Sigaw ni Marcos. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa buong silid, naghahanap ng katarungan sa isang lugar na puno ng interes. Pagkalipas ng ilang segundo, na tila ba dumaan ng isang taon, dahan-dahan siyang tumango. Fine, I will do it. Ang kumpanya ang priority ko ngayon, maiintindihan ni Mama. Kailangang mag-sacrifice para sa Castaneda and Associates. Naramdaman ni Maya ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa katotohanang ang lalaking ito ay talagang walang kaluluwa. Kung kaya niyang itapon ang sarili niyang ina para sa pera, hindi katakatakang itinapon niya si Maya na parang basura noon. Dahan-dahang tinalikuran ni Maya ang salamin at tumingin sa sariling refleksyon sa kabilang pader. Hindi na niya nakita ang babaeng sugatan ang paa at basang-basa ng ulan. Ang nakita niya ay isang babaeng may matitigas na mata, isang reyna na handang bawiin ang lahat. Tapos na tayo dito, attorney, wika ni Maya habang papalabas ng silid. Nang makalabas siya sa hallway, naghihintay si Leo, ang kanyang lihim na bantay. Ang mukha nito ay seryoso, mas seryoso kaysa sa karaniwan. Sumunod ito sa kanya patungo sa elevator. Senyora, mahinang tawag ni Leo nang magsara ang pinto ng elevator. Ang tunog ng pag-akyat ng makina ay ang tanging naririnig sa loob. May nakuha kaming ulat mula sa huling doktor na tumingin kay Don Manuel bago siya ilipat sa pampublikong ospital. Huminto ang mundo ni Maya. Lumingon siya kay Leo. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Anong ibig mong sabihin? Ang pagkakasakit ng iyong ama. Hindi ito natural na pagtanda o pagod lamang. Paliwanag ni Leo. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa floor indicator. May bakas ng arsenic sa kanyang mga lumang laboratory tests. Mahina ang dosis, unti-unti, parang idinidilig sa kanyang pagkain araw-araw. Senyora, may pumatay sa tatay mo. Tila binuhusan ng kumukulong tubig si Maya. Napahawak siya sa bakal na hawakan ng elevator upang hindi matumba. Ang galit na kanina ay parang apoy na nagniningas ay biglang naging isang malamig na bagyo ng paghihiganti. Sino ang gagawa niyon? Sino ang may kakayahang pakainin ng lason ang isang matandang walang ibang ginawa kundi maglinis ng kalsada? Eksaktong bumukas ang pinto ng elevator sa parking lot. Sa di kalayuan, nakita ni Maya si Marcus na papalabas ng lobby. Mayabang na naglalakad habang may kausap sa telepono. Marahil ay ibinabalita na ang kanyang tagumpay. Isang pamilyar na amoy ang biglang umihip patungo kay Maya mula sa direksyon ni Marcus. Isang amoy ng pabango na hinaluan ng amoy ng gamot. Isang amoy na naaalala niya sa mga huling sandali ng kanyang ama sa kanilang maliit na bahay. Ang mga kamay na nag-abot ng tulong, iyon din pala ang mga kamay na nagdilig ng lason sa buhay ni tatay. Ang bulong na ito ni Maya ay tila isang sumpa habang nakatitig siya sa isang lumang bote ng bitamina na pagmamay-ari ng kanyang ama. Sa loob ng tahimik na library ng kanyang bagong tahanan, ang tanging maririnig ay ang marahang paghampas ng mga pahina ng folder na binubuklat ni Attorney Ramos. Ang bawat dokumentong nakalatag sa mesa ay tila mga piraso ng isang madilim na puzzle na ngayon lamang nabubuo. Natuklasan ni Maya ang isang katotohanang mas masakit pa sa sampal ni Doña Leticia. Maraming taon na ang nakalilipas bago pa man maging makapangyarihan ang mga Castaneda. Ang ama ni Marcus ay nalubog sa matinding utang. Si Tatay Manuel, na noon ay isa ng matagumpay na negosyante, ngunit mas piniling mamuhay ng tahimik, ang siyang nagligtas sa kanila. Nagbigay siya ng puhunan, nagbukas ng mga pinto, at itinuring na parang kapatid ang ama ni Marcus. Ngunit paano ito sinuklian ng mga Castaneda? Nang mamatay ang ama ni Marcus, si Leticia ang humawak ng renda. Sa halip na bayaran ng utang na loob,
Unti-unti nilang niloko ang matanda, kinuha ang mga ari-arian nito sa pamamagitan ng pekeng pirma, at nang matuklasan ni Manuel ang katotohanan, sinimulan na nila ang dahan-dahang paglason sa kanya. Itinapon nila ang matanda sa kalsada upang maging isang hamak na janitor habang sila ay nagpapakasasa sa kayamanang ninakaw nila. Nanginig ang mga balat ni Maya sa matinding galit. Ang bawat butil ng pawis ni Tatay Manuel sa ilalim ng init ng araw habang naglilinis ng kalsada ay dahil sa kataksilan ng mga taong pinakain niya. Kinabukasan, nagpa siya si Maya na lumabas. Hindi siya nagsuot ng mamahaling alahas. Pinili niya ang isang simpleng puting blusa at maong. Ngunit ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na hindi matatawaran. Nagtungo siya sa isang eksklusibong supermarket sa Makati, ang lugar kung saan madalas mag-shopping ang mga socialite na tulad ni Leticia. Sa gitna ng hilera ng mga mamahaling alak at imported na tsokolate, nakita niya ang matanda. Si Doña Leticia ay abala sa pagpili ng mga produkto habang ang kanyang dalawang katulong ay nakasunod sa likuran, bitbit ang dalawang punong-punong cart. Hindi pa alam ng matanda na tinanggal na siya ng sarili niyang anak sa kumpanya. Akala niya pa rin ay siya ang reyna ng mga Castaneda. Aba, tingnan mo nga naman kung sino ang napadpad dito. Malakas na boses ni Leticia ang umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Maya, anong ginagawa mo rito? Namamalimos ka ba sa mga customer? O baka naman naghahanap ka ng basurang maaari mong ibenta? Hindi kumibo si Maya. Tiningnan niya lang ang matanda nang may halong habag at puot. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan, nakatingin sa kanilang dalawa. Hindi ako nandito para sa basura, Leticia. Matigas na sagot ni Maya. Nandito ako para panoorin ang pagbagsak mo. Tumawa nang nakakairita ang matanda. Pagbagsak? Anak ko ang pinakamagaling na arkitekto sa bansa. Ngayon pa lang kami magsisimulang magningning. Eksaktong dumating sila sa counter para magbayad. Ang halaga ng pinamili ni Leticia ay umabot sa halos 50,000 piso. Mayabang na inilabas ng matanda ang kanyang gintong credit card at ibinigay sa cashier. Ngunit ang inaasahang tunog ng pag-aproba ay hindi narinig. Sa halip, isang pulang ilaw ang lumitaw sa terminal. I'm sorry, ma'am, but your card is declined. Magalang na sabi ng cashier. Ano? Impossible. Subukan mo ulit. Baka sira ang makina nyo. Sigaw ni Leticia, ang kanyang mukha ay nagsimulang mamula sa hiyang nararamdaman sa harap ng maraming tao. Sinubukan ng cashier sa pangalawang pagkakataon, ngunit ganoon pa rin ang resulta. Ma'am, wala na pong pondo ang account nyo. Naka-freeze po ang lahat ng cards sa ilalim ng pangalan nyo. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa supermarket ay tila isang mabigat na kumot. Nakita ni Maya ang panginginig ng mga kamay ni Leticia habang pilit nitong hinahanap ang iba pang card sa kanyang pitaka. Ngunit lahat ng iyon ay wala ng silbi. Ang sarili niyang anak, si Marcus, ang nag-utos na putulin ang lahat ng luho ng kanyang ina kapalit ng kontratang ipinangako ni Maya. Dahan-dahang lumapit si Maya. Inilabas niya ang kanyang sariling black card. Isang card na tanging ang mga pinakamayayaman lamang sa mundo ang mayroon. Inabot niya ito sa cashier nang hindi inaalis ang tingin kay Leticia. Bayaran mo ang lahat ng pinamili niya. Wika ni Maya sa cashier. Pagkatapos ay bumaling siya kay Leticia na ngayon ay mukhang lantang gulay sa tindi ng hiya. Isaalang-alang mo na lang iyan bilang unang hulog ko sa utang na loob ng pamilya ko sa inyo. Pero huwag kang mag-alala, Leticia. Malayo pa tayo sa dulo. Naiwang nakatayo si Leticia sa gitna ng supermarket. Pinagtitinginan ng mga tao habang ang mga katulong niya ay nagsimulang iwanan siya dahil sa takot na hindi na sila mababayaran. Nang makabalik si Maya sa sasakyan, iniabot sa kanya ni Leo ang isang maliit na folder. Senyora, may kumpirmasyon na kami. Ang tatay ni Sofia, si Don Roberto, ang siyang nagsupply ng arsenic na ginamit kay Don Manuel at may plano silang gawin din iyon sa'yo.
Kapag nakuha na nila ang kontrol sa trust fund, isang malamig na hangin ang umihip sa loob ng sasakyan. Hindi na lang ito tungkol sa pera o sa panglalait. Ito ay tungkol sa buhay at kamatayan. Gusto nilang maglaro ng apoy, Leo? Bulong ni Maya habang nakatingin sa kanyang tiyan na lalong lumalaki. Sige, hahayaan ko silang masunog sa sarili nilang apoy. Sino kaya sa dalawa ang unang tatraydor sa isa't isa? Si Marcos o si Sofia? Kapag nalaman nilang ang kamatayan ay nakasunod na rin sa kanilang mga hakbang? Akala ko ba ay ikaw ang susi sa tagumpay ko? Bakit ngayon? Pakiramdam ko ay ikaw ang humihila sa akin pababa sa impyerno. Ang boses ni Marcos ay parang basag na baso habang kaharap si Sofia sa loob ng kanyang magulong opisina. Ang mga plano ng gusali na dati ay maayos na nakalatag ay nakakalat na ngayon sa sahig na apakan ng kanilang sariling mga paa. Ang proyektong Goldcrest na inaasahan niyang magliligtas sa kanya ay unti-unti nang nagiging isang bangungot dahil sa mga hindi maipaliwanag na aberya sa supply ng mga materyales. Tumingin si Sofia sa kanya ng may halong pandidiri, hindi ang tingin ng isang babaeng nagmamahal, kundi ang tingin ng isang negosyanteng nalugi. Huwag mo akong sisihin, Marcos. Ang kumpanya mo ang incompetent. My father is already asking questions about the money he invested. Kapag hindi mo ito naayos, huwag kang aasa na itutuloy pa natin ang kasal na ito. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang tahimik na silid ng Apex Holdings, pinapanood ni Maya ang ulat tungkol sa mga trabahador sa construction site ni Marcos na hindi nababayaran ng 3 linggo. Ang kanyang puso ay kumurot. Naalala niya ang kanyang tatay na minsan ding naging biktima ng mga ganid na kontraktor. Attorney Ramos, tawag ni Maya, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang listahan ng mga pangalan. Ipadala mo ang lahat ng sahod na hindi nila natanggap. Gawin mo itong lihim. Sabihin mo na galing ito sa isang kaibigan ni Manuel. Ayokong magutom ang mga pamilya nila dahil lamang sa kawalang hiyaan ng lalaking iyon. Matapos ang trabaho, bumalik si Maya sa kanyang silid. Doon, nakita niya si Leo na tahimik na nakatayo sa tabi ng bintana. Ang sikat ng papalubog na araw ay tumatama sa matitigas na linya ng mukha ng lalaki. Napansin ni Maya na may hawak itong pandikit at maingat na inaayos ang isang bagay. Iyon ang lumang picture frame ng kanyang ama na nabasag nang pilitin silang palayasin ni Doña Leticia. Ang mga piraso ng salamin na inakala ni Maya ay hindi na mabubuo ay isa-isang ibinabalik ni Leo sa tamang pwesto. Ang malalaki at magagaspang nitong kamay ay tila may dalang pambihirang lambot habang hinahaplos ang mukha ng matanda sa litrato. Salamat, Leo, mahinang wika ni Maya habang lumalapit. Tumigil si Leo at tumingin sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Maya ang isang emosyon sa mga mata nito na hindi niya maipaliwanag. Isang halong lungkot at matinding katapatan. Itinuring ko siyang higit pa sa isang boss, senyora. Siya ang nagligtas sa akin sa kalsada nung wala akong matakbuhan. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Dama ni Maya ang isang kuryente ng pakiramdam na matagal na niyang hindi nararanasan. Ang pakiramdam na protektado siya, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa isang taong tunay na nagmamalasakit. Bahagyang dumikit ang balat ng kanilang mga kamay nang abutin ni Maya ang frame. Isang sandali ng katahimikan ang namayani, kung saan ang tanging naririnig ay ang tibok ng kanilang mga puso at ang mahinang paghampas ng hangin sa kortina. Ngunit ang kapayapaang yon ay panandalian lamang. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan ng gabing iyon, isang mabilis na paghinto ng sasakyan ang narinig sa tapat ng lumang barong-barong ni Maya sa eskinita. Si Marcos, na lasing at puno ng galit, ay bumaba mula sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga mata ay namumula at ang kanyang barong ay basang-basa. Sinimulan niyang hampasin ang pinto ng bahay gamit ang kanyang mga kamao. Ang tunog ng bawat bagsak ng kanyang kamay sa kahoy
ay tila isang babala ng panganib. "Maya, lumabas ka dyan!" sigaw ni Marcus. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong barangay. Alam kong may itinagong ginto ang matandang yon sa ilalim ng bahay na ito. Ibigay mo sa akin ang pera ko. Akin ang lupang ito. Akin ang lahat. Nagsimulang maglabasan ang mga kapitbahay. Natatakot ngunit nagmamasid. Hindi alam ni Marcos na walang tao sa loob. Ngunit ang kanyang desperasyon ay umabot na sa punto ng pagkabaliw. Sinimulan niyang sipain ang pinto hanggang sa tuluyan itong mabuksan. At pumasok siya sa loob. Pilit na hinahanap ang kayamanan na inakala niyang nanakaw sa kanya. Habang hinahalughog ni Marcos ang mga gamit, isang itim na envelope ang nahulog mula sa itaas ng kisame na tila kanina pa naghihintay na matagpuan. Ang nakasulat sa labas ay, "Para sa taong huling papasok sa bahay na ito." "Huwag niyo akong hawakan. Hindi niyo ba kilala kung sino ako? I am Marcos Castaneda. Ang asawa ko ay may-ari ng lupang ito." Ang boses ni Marcos ay puno ng pagkapahiya at galit habang pilit siyang kinakaladkad ng dalawang pulis palabas ng sirang barong-barong. Ang mga metal na posas ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mga pulso. Lumilikha ng isang malamig at malupit na pakiramdam na tila tumatagos sa kanyang buto. Ang envelope na nahanap niya ay basang-basa na ng ulan at sa loob nito, sa halip na ginto o pera, ay isang lumang litrato lamang niya noong bata pa siya habang karga-karga siya ni Tatay Manuel. Sa likod ng litrato may nakasulat na, "Ang tunay na yaman ay hindi nananakaw, Marcos." Mula sa malayo, sa loob ng isang itim na sasakyang may madilim na salamin, pinagmamasdan ni Maya ang eksena. Ang bawat patak ng ulan sa bintana ng sasakyan ay tila mga luhang hindi na niya mailabas. Naramdaman niya ang isang matinding bigat sa kanyang dibdib. Iyon ang lalaking minsan niyang hinangaan, ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Ngunit ngayon ay mukhang isang baliw na nakikipag-away sa hangin. Isang pamilyar na hapdi ang gumapang sa kanyang lalamunan. Naalala niya ang mga gabing naghihintay siya sa labas ng kanilang kwarto. May dalang mainit na gatas para kay Marcos. Ngunit tanging pangungutya at pagtaboy lamang ang natatanggap niya. Ngayon, ang gulong ng tadhana ay bumalik na sa kanya. Ngunit bakit hindi siya makaramdam ng wagas na saya? Sa halip, ang nararamdaman niya ay isang malalim na pagkapagod. Isang pagkapagod ng kaluluwang matagal nang nagtiis. Nabalik lamang ang kanyang ulirat nang maramdaman niya ang malambot na tela ng panyo na iniabot ni Leo. Hindi nagsalita ang lalaki, ngunit ang matatalas nitong mata ay puno ng pag-unawa. Dahan-dahang ipinatong ni Maya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan, kung saan muling gumalaw ang kanyang anak, na tila ba sinasabi nitong tapos na ang panahon ng pag-iyak. Kinabukasan, sa opisina ng Apex Holdings, isang desperadong babae ang naghihintay sa lobby. Si Doña Leticia, na dati ay tila reynang hindi malapitan, ay nakaupo ngayon sa isang sulok, nakayuko at hawak ang isang basong tubig na nanginginig ang mga kamay. Ang kanyang mamahaling alahas ay wala na, at ang kanyang mukha ay halatang hindi nakatulog ng ilang gabi. Nang tawagin siya sa loob ng opisina ni Attorney Ramos, tila isang batang nawawala si Leticia habang naglalakad sa malawak na hallway. Hindi niya alam na sa likod ng malaking mahogany desk, sa kabilang panig ng silid, ay nakatayo ang misteryosong benefactor na inaasahan niyang magliligtas sa kanila mula sa kulungan at pagkalugi. "Attorney, pakiusap." Panimula ni Leticia, ang boses ay paos at puno ng pagsusumamo. "Tulungan niyo ang anak ko. Lahat ay gagawin ko. Nagkamali kami. Nadala lang kami ng emosyon. Ang asawa ni Marcos, si Mia, siya ang dahilan ng lahat ng ito. Ninakawan niya kami. Ngunit kung matutulungan niyo kaming makuha ang pondo, babayaran namin kayo ng doble." Sa likod ng isang mataas na upuan, dahan-dahang humarap si Maya. Ang kanyang pag-ikot ay marahan, tila isang reynang nagpapakita ng kanyang trono.
Nakita niya ang biglaang paghinto ng hininga ni Leticia. Ang baso sa kamay ng matanda ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa makapal na carpet. Lumilikha ng isang basang mantsa na tila sumisimbolo sa natitirang dignidad ng mga Castaneda. Ikaw? Nauutal na tanong ni Leticia. Paano? Paanong ikaw ang may-ari ng lahat ng ito? Ang basurang itinapon niyo, Leticia. Simula ni Maya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Iyan ang basurang ngayon ay nagpapasya kung kakain pa ba kayo bukas o hindi. Humakbang si Maya palapit. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila bawat tibok ng orasan ng paghuhukom. Gusto mong tulungan ko si Marcus? Gusto mong huwag mabulok ang anak mo sa kulungan dahil sa pagnanakaw at pananakit? May isa akong kondisyon. Ano? Ano iyon? Tanong ni Leticia habang ang kanyang mga luha ay nagsisimulang pumatak. Bukas ng umaga, sa harap ng lahat ng media, kailangang lumuhod ka at si Marcus sa harap ng libingan ng tatay ko. Hihingi kayo ng tawad sa lahat ng panglalait na ginawa niyo sa kanya at kailangang ilathala sa lahat ng pahayagan ang inyong pag-amin na ninakawan niyo ang pamilya namin noon pa man. Kapag nagawa niyo iyon, baka maisipan kong bigyan kayo ng kahit kaunting habag. Naiwang nakanganga si Leticia. Tila hindi makapaniwala sa lupit ng kapalaran. Ang babaeng dati ay inaapi niya. Ngayon ay ang siyang humahawak sa kanyang leeg. Bakit ba kung sino pa ang marunong magmahal, sila pa ang tinuturuan ng mundo na maging matigas? Ang ningning ng mga diamante sa aking leeg ay hindi kailanman kayang takpan ng pilat ng kahapon. Ngunit sapat na ito upang silawin ang mga matang dati ay tumingin sa akin nang may pandidiri. Ang gabing ito ay nakalaan para sa paglulunsad ng Manuel Memorial Foundation, isang gabing binalot ng amoy ng sariwang mga liryo at ang tunog ng banayad na biolin na tila humahalik sa bawat sulok ng marangyang ballroom ng Manila Hotel. Ang mga naglalakihang chandelier sa itaas ay naglalabas ng liwanag na kasingkinang ng mga bituin na tumatama sa mga pader na pinalamutian ng mga larawan ng mga ordinaryong manggagawa, isang pagpupugay sa buhay ni Tatay Manuel. Sa isang sulok ng silid, nakatayo si Marcus at ang kanyang ina na si Leticia. Mukha silang mga ligaw na kaluluwa sa gitna ng karangyaan. Ang suot nilang mga damit ay luma na at halatang galing sa aparador na matagal nang hindi nabubuksan. Pakiramdam ni Marcus ay bawat mata sa silid ay nakatuon sa kanya. Hinuhusgahan ang kanyang pagbagsak, ngunit kailangan nilang narito. Ito na lamang ang huling pagkakataon upang makiusap sa misteryosong tagapagmana ng Apex Holdings. Marcus, anak, ayusin mo ang tayo mo. Bulong ni Leticia habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa paghawak ng baso ng juice. Kailangang ipakita natin na tayo ay kabilang pa rin sa kanila. Kapag lumabas na ang chairman, huwag kang mag-atubiling lumapit at humingi ng tawad. Biglang huminto ang musika. Ang lahat ng atensyon ay nabaling sa itaas ng grand staircase. Isang matinding katahimikan ng namayani na tila ba ang buong mundo ay naghihintay sa pagdating ng isang reyna. Dahan-dahang lumitaw ang isang anino mula sa itaas. Isang babaeng nakasuot ng mahaba at kumikinang na gown na kulay ginto, na tila hinabi mula sa sikat ng araw. Ang kanyang bawat hakbang sa pulang carpet ay puno ng grasya at awtoridad. Hindi na kailangan ng korona upang malaman ng lahat na siya ang may-ari ng gabing ito. Nang tumapat ang liwanag sa kanyang mukha, narinig ni Marcus ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Ang basong hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Ang tunog ng nabasag na kristal sa makinis na sahig ay umaling-awngaw sa buong silid, ngunit wala siyang pakialam. Maya, bulong ni Marcus. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na nawalan ng direksyon. Ang babaeng dati ay nakayuko sa kanyang harapan, ang babaeng itinuring niyang basura.
ay ngayon ay nakatayo sa tuktok ng mundo. Ang mga mata ni Maya ay hindi na puno ng luha. Ang mga ito ay tila mga hiyas na matitigas at malamig. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Leo, nakasuot ng formal na barong. Ang muka ay seryoso at protektado ang bawat kilos ng kanyang senyora. Sa isang banayad na galaw, iniabot ni Leo ang kanyang braso kay Maya at dahan-dahan silang bumaba ng hagdan. Lumapit ang dalawa sa gitna ng ballroom. Ang mga tao ay nagsimulang magpalakpakan, ngunit para kay Marcos at Leticia, ang bawat palakpak ay tila isang sampal sa kanilang mga mukha. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Maya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag sa mikropono. Ang gabing ito ay hindi para sa akin. Ito ay para sa aking ama, si Manuel, na nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay matatagpuan sa gitna ng katapatan at pagtitiis. At sa mga taong naging bahagi ng aking paglalakbay, maraming salamat. Dahil sa inyo, natutunan ko kung sino ang dapat pagkatiwalaan at sino ang dapat iwanan sa dilim. Tumingin ng diretso si Maya sa kinaroroonan ni Marcus. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang lalaking ito ay minsang naging mundo niya, ngunit ngayon ay isa na lamang siyang mantsa sa kanyang magandang alaala. Sa gitna ng pagdiriwang, habang ang lahat ay abala sa pagkain at pakikipag-usap, isang pamilyar na boses ang biglang narinig mula sa likuran ni Maya. Congratulations, Maya. Napakaganda ng palabas mo. Lumingon si Maya at nakita si Sofia. Ngunit hindi ito ang Sofia na laging nakangiti at mapang-asar. Ang mga mata nito ay puno ng desperasyon at puot. Kasunod niya ay ang isang lalaking may dalang mga dokumento, ang dating pamilyar na abogado ng kanyang ama na si Attorney Santos na matagal nang nawawala. "Huwag kang magpakasaya, Maya," sabi ni Sofia habang itinataas ang isang medical report. "Maaaring ikaw ang may-ari ng Apex ngayon, pero ang anak na dinadala ko, ito ang magiging tunay na tagapagmana ng Castaneda. At ayon sa batas, may karapatan ako sa lahat ng ari-arian na kinuha mo kay Marcos dahil buntis ako, Maya. At ang batang ito ang magiging dahilan ng iyong pagbagsak." Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang kagalakan sa ballroom ay biglang napalitan ng tensyon. Tumingin si Maya kay Marcos na tila nagulat din sa pahayag ni Sofia Ngunit bago pa makapagsalita ang sinuman, dahan-dahang lumapit si Leo sa harap ni Sofia. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ng kanyang protektor. "Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Sofia?" tanong ni Leo. Ang boses ay puno ng misteryo. "Dahil ang huling pagkakaalam ko, hindi lang si Marcos ang lalaking kasama mo sa mga nakaraang buwan. Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan, Sofia. At ang hangganan mo ay ang katotohanang nakasulat sa mga papel na ito." Ang boses ni Attorney Ramos ay tila isang hatol ng kamatayan habang inilalapag niya ang isang puting envelope sa gitna ng bilog na mesa sa ilalim ng mapanghusgang liwanag ng chandelier. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mga panauhin na kanina lamang ay nagbubulungan ay tila naging mga ribultong nakamasid sa bawat galaw ng mga tauhan sa gitna ng entablado. Namutla si Sofia. Ang kanyang mapanuring ngiti ay dahan-dahang naging isang maskara ng takot. Anong kalokohan ito? Marcus, huwag kang maniwala sa kanila. Gawa-gawa lang nila yan para sirain tayo. Ngunit hindi na tumingin si Marcus kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga larawang dahan-dahang inilabas ni Leo mula sa envelope. Hindi ang mga larawang malalaswa, kundi ang mga larawan ni Sofia na lihim na nakikipagkita sa isang kilalang doktor. Isang doktor na dalubhasa sa paggawa ng mga pekeng medical records. At sa isang larawan, makikita si Sofia na kasama ang isang lalaking hindi pamilyar sa kanila, ngunit ang paglalapit ng kanilang mga katawan ay nagpapakita ng isang ugnayang higit pa sa pagkakaibigan.
Ang batang sinasabi mong magiging tagapagmana? Wika ni Leo, ang boses ay malamig na parang hanging galing sa sementeryo. Ay hindi kailanman naging totoo. Narito ang resulta ng iyong huling laboratory test mula sa ibang ospital. Hindi ka buntis, Sofia. Ang tanging dala mo ay isang planong nakawin ang hindi sayo. Isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ang bumasag sa katahimikan. Hindi si Maya ang sumampal, kundi si Marcos. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng puot at kahihiyan. Ang lalaking inakalang siya ang hari ng gabing iyon ay naging isang katawa-tawang biktima ng sarili niyang kataksilan. Nalinlang mo ako, sigaw ni Marcos. Ang boses ay paos at puno ng pait. Iniwan ko ang lahat. Itinalikod ko ang ina ko, ang asawa ko, para sa isang katulad mong mandaraya. Marcos, pakinggan mo ako. Pagsusumamo ni Sofia habang nakahawak sa kanyang namumulang pisngi. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang sulok, si Doña Leticia ay dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang huling pag-asa na magkaroon ng apo na gagamitin niyang panangga sa kahirapan ay naglaho na parang bula. Ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatingin sa kawalan, habang ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magtawanan ng mahina. Isang tawa na puno ng pangungutya para sa pamilyang dati ay naging mapangapi. Pinanood ni Maya ang lahat ng may halong pagod. Wala siyang naramdamang tuwa sa panonood ng kanilang pagkawasak. Ang nararamdaman niya ay isang malalim na awa sa mga taong hinayaang lamuninin ng kasakiman ang kanilang mga kaluluwa. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang sariling tiyan, ang tunay at tanging hiyas na natitira sa kanya. Isang tahimik na panunumpa ang binuo niya sa kanyang puso. Hinding-hindi hahayaan ng kanyang anak na maranasan ang mundong puno ng lason na kinagisnan niya. Paalisin sila, utos ni Maya kay Leo. Ang boses ay banayad, ngunit hindi matatawaran ang awtoridad. Ayokong madumihan ang pag-alala sa tatay ko ng presensya ng mga taong walang dangal. Habang kinakaladkad ng mga security guards si Sofia at Marcos palabas ng ballroom, ang musika ng biolin ay muling nagsimula. Ngunit sa pagkakataong ito, ang himig ay mas masaya, mas malaya. Dahan-dahang lumapit si Leo kay Maya. Maayos ka lang ba, senyora? Gusto ko nang magpahinga, Leo. Bulong ni Maya. Gusto ko nang matapos ang lahat ng ito. Ngunit bago pa man sila makahakbang patungo sa exit, isang matinding kirot ang biglang gumuhit sa ibabang bahagi ng tiyan ni Maya. Napahawak siya ng mahigpit sa braso ni Leo. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Senyora! Ang narinig niyang huling tawag ni Leo bago naging malabo ang kanyang paningin. Isang mainit na likido ang naramdaman ni Maya na dumadaloy sa kanyang mga binti, tumatagos sa kanyang gintong gown. Ang takot na hindi niya naramdaman sa harap ng kanyang mga kaaway ay biglang sumakmal sa kanyang puso. Ang baby ko! Huling bulong ni Maya bago siya tuluyang mawalan ng malay sa mga bisig ni Leo. Sa gitna ng kaguluhan, isang misteryosong lalaki ang nakatayo sa may pintuan, may hawak na telepono at may malamig na ngiti sa mga labi. Tapos na ang unang bahagi. Ang reyna ay natumba na. Kailangang mamili tayo ngayon din, attorney, kung sino ang uunahin nating iligtas, ang ina o ang bata. Ang boses ng doktor ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng emergency room. Ang bawat salita ay tila isang matalim na kutsilyong humahati sa pagkatao ni Leo habang nakatayo siya sa labas ng pintuang may nakasulat na operating room. Ang puting terno ni Leo ay may bahid pa ng dugo ni Maya, isang kulay na sumisigaw ng panganib sa gitna ng malinis at amoy gamot na pasilyo ng ospital. Sa loob ng silid, nakahiga si Maya sa isang malamig na kama. Ang kanyang gintong gown, na kanina lamang ay simbolo ng kanyang tagumpay, ay gupit-gupit na ngayon at puno ng mantsa. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng mga kumot na bumabalot sa kanya. Sa gitna ng kadiliman ng kanyang kawalan ng malay, tila naririnig ni Maya ang malalayong tinig. Nararamdaman niya ang isang matinding hila
mula sa kabilang buhay, isang lugar kung saan naroon ang kanyang tatay Manuel, nakangiti at naghihintay na yakapin siya. Ngunit may isang maliit na tinig na pumipigil sa kanya. Ang mahinang pintig ng buhay sa loob ng kanyang sinapupunan ay tila isang angklang pilit siyang pinananatili sa mundong ito. Iligtas niyo silang dalawa, ang nanginginig na utos ni Leo sa doktor. Gawin niyo ang lahat. Walang halaga ang pera, ililigtas niyo lang ang kapatid ko. Napatingin si Attorney Ramos kay Leo. Ang salitang kapatid ay tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. Sa loob ng maraming buwan, si Leo ay nanatiling isang anino, isang bantay na walang boses. Ngunit sa sandaling ito ng kamatayan, ang pader ng kanyang lihim ay tuluyan ng gumuho. Kapatid, bulong ni Ramos. Inampon ako ni Don Manuel noong bata pa ako. Pag-amin ni Leo, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa pinto ng operating room. Ako ang lihim niyang alas. Ang tanging layunin ko ay protektahan si Maya mula sa malayo. Hindi ko kayang mawala siya, attorney. Siya na lang ang natitirang alaala ng matandang nagligtas sa akin. Samantala, sa isang madilim na sulok ng parking lot ng ospital, isang lalaki ang nakasandal sa kanyang sasakyan habang naninigarilyo. Ang bawat usok na inilalabas niya ay tila isang maitim na plano na humahalo sa gabi. Siya ang lalaking tumawag sa telepono kanina. Siya si Roberto, ang ama ni Sofia. Ang kanyang plano ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pag-agaw sa Apex Holdings na inakala niyang sa kanya dapat mapunta noong pumanaw si Manuel. Siguraduhin mong hindi na magigising ang babaeng yan. Utos ni Roberto sa kanyang tauhan sa kabilang linya. At ang bata, hindi na kailangang makita ng mundong ito ang anak ng isang basurero. Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang pinto ng ospital. Si Marcus, na mukhang basang sisiw at puno ng galit, ay pumasok at sinubukang lumapit sa operating room. Ang kanyang mukha ay may pasapa mula sa huling gulo nila ni Sofia at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa kasakiman. Nasaan si Maya? Sigaw ni Marcus. Kailangan kong pirmahan ang mga dokumento. Bilang asawa niya, ako ang may legal na karapatan sa anak ko at sa lahat ng ari-arian niya kapag may mangyaring masama. Hindi na nag-isip si Leo. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan niya ang kwelyo ni Marcus at isinandal ito sa pader ng may matinding puwersa. Ang tunog ng likod ni Marcus na tumama sa semento ay hindi nagdulot ng ingay, ngunit ang sakit ay bakas sa kanyang mukha. Huwag mong susubukan, Marcus, bulong ni Leo. Ang boses ay puno ng banta na mas masahol pa sa kamatayan. Wala kang karapatan dito, at kung mamatay si Maya, sisiguraduhin kong ikaw ang unang susunod sa kanya. Sa loob ng operating room, biglang bumilis ang paghinga ng mga nurse. Ang tunog ng monitor na nagpapakita ng tibok ng puso ni Maya ay nagsimulang magbago. Ang bawat regular na tunog ay naging mabilis hanggang sa naging isang mahaba at tuwid na linya. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang malupit na hatol. Ang mga doktor ay nagsimulang gumamit ng defibrillator. Ang bawat kuryenteng tumatama sa katawan ni Maya ay nagdudulot ng marahas na paggalaw ng kanyang dibdib. Ngunit ang kanyang puso ay nananatiling tahimik. Sa gitna ng kanyang panaginip, naramdaman ni Maya ang kamay ng kanyang ama na dahan-dahang bumibitaw sa kanya. Bumalik ka, anak, tila bulong ni Manuel. Hindi pa ito ang iyong oras. May naghihintay sa iyo. Isang malakas na sipa mula sa loob ng kanyang tiyan ang naramdaman ni Maya. Isang sipa na tila isang hiyaw para sa buhay. Muli bang titibok ang pusong winasak ng mundo o tuluyan na itong hihinto kasabay ng paglubog ng araw? Gising na siya, pero huwag niyo munang asahan na maibabalik natin ang lahat sa dati. Ang katawan niya ay parang isang lupang dumaan sa napakatinding bagyo. Ang boses ng doktor ay narinig ni Maya na tila galing sa ilalim ng napakalalim na tubigan.
Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit agad din itong ipinikit dahil sa nakasisilaw na liwanag ng puting kisame. Ang bawat sulok ng kanyang katawan ay tila tinutusok ng libu-libong karayom at ang tuyong-tuyo niyang lalamunan ay naghahanap ng kahit isang patak ng tubig. Ngunit sa gitna ng hapdi, may isang pakiramdam na nanaig. Ang kawalan ng bigat sa kanyang tiyan na kanina lamang ay kinalalagyan ng kanyang buong mundo. Nabalik ang kanyang malay nang maramdaman niya ang isang mainit at magaspang na kamay na humahawak sa kanyang palad. Pinilit ni Maya na imulat muli ang kanyang mga mata at doon ay nakita niya si Leo. Ang kanyang lihim na tagapangalaga, ang kanyang kapatid sa turing, ay may mga matang namumula at hindi nakatulog, ngunit may isang bakas ng ngiti sa kanyang mga labi. Ang baby ko? Ang unang salitang lumabas sa bibig ni Maya, na halos isang bulong lamang. Hindi sumagot si Leo sa pamamagitan ng salita. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa isang maliit na kama sa gilid ng silid. Mula doon, kinuha niya ang isang munting balot na kulay asul at maingat itong inilapit kay Maya. Nang makita ni Maya ang maliit na mukha, ang ilong na kawangis ng kay Tatay Manuel at ang maliliit na daliri na tila humahanap ng mahahawakan, ang lahat ng sakit sa kanyang katawan ay biglang naglaho. Isang mainit na luha ang dumaloy sa kanyang pisngi, tumatagos sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang tunay na yaman ni Manuel ay narito na, isang bagong buhay na malaya sa kasakiman ng mundong kinagisnan nila. Ngunit ang katahimikan ng silid ay muling binuwag ng isang marahas na pagbukas ng pinto. Si Marcos, na mukhang hindi naligo at gusot-gusot ang suot na barong, ay pilit na pumasok habang hinaharang ng mga nurse. "Maya, salamat sa Diyos! Gising ka na!" Wika ni Marcos, ang kanyang boses ay puno ng pilit na galak na hindi kayang itago ang desperasyon sa kanyang mga mata. "Narinig ko ang nangyari. Nandito ako para sa inyo. I am still your husband, Maya. Kailangan nating pag-usapan ang pangalan ng bata at ang tungkol sa mga dokumento ng kumpanya na kailangang ayusin habang nagpapagaling ka." Tumingin si Maya kay Marcos nang may matinding lamig. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Nakita niya ang lalaking ito para sa kung ano talaga siya, isang linta na kumakapit lamang kapag may makukuha. "Hindi ikaw ang asawa ko, Marcos." Simula ni Maya. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tila isang hatol. "Ang lalaking pinakasalan ko ay namatay na kasabay ng tatay ko. Ang nakatayo sa harap ko ngayon ay isang estranghero na walang puwang sa buhay ng anak ko." "Maya, don't be like that. Isipin mo ang kapakanan ng bata. Kailangan niya ng ama." Sigaw ni Marcos. Ang kanyang mukha ay nagsimulang mamula sa galit. "Kailangan niya ng dangal, Marcos. At iyon ang bagay na hinding-hindi mo maibibigay." Sagot ni Maya habang dahan-dahang niyayakap ang kanyang sanggol. "Attorney Ramos, pakiusap. Ilabas niyo ang taong ito at siguraduhin niyang hindi na siya makakalapit sa loob ng 1 kilometro mula sa amin." Habang kinakaladkad si Marcos palabas, maririnig ang kanyang mga mura at pagsusumamo, ngunit wala na itong epekto kay Maya. Sa labas ng ospital, isang malungkot na balita ang nakarating sa kanila tungkol kay Doña Leticia. Ang matanda, matapos mawalan ng lahat ng ari-arian at itakwil ng mga dati niyang kaibigan, ay nakitang gumagala sa gilid ng palengke, namumulot ng mga tirang pagkain at pilit na ibinebenta ang kanyang pekeng alahas para lamang may pambili ng tubig. Ang reyna ng mga Castaneda ay naging isang anino sa kalsadang dati niyang dinuduraan. Sa loob ng tahimik na silid, naramdaman ni Maya ang paghawak ng maliit na kamay ng kanyang anak sa kanyang daliri. Isang bagong kabanata ang nagsisimula, isang kabanata kung saan ang pag-ibig ay hindi na sinusukat sa ginto, kundi sa katatagan ng pusong marunong magpatawad, ngunit marunong ding manindigan.
Bakit ba kailangang dumaan sa kamatayan bago natin lubos na maunawaan ang halaga ng buhay? Nat, ito na ang huling balamaya. Kung hindi ako magkakaroon ng yaman, walang sino man sa atin ang mabubuhay. Ang boses ni Marcus ay puno ng lamat at desperasyon habang nakatayo siya sa pinakamataas na palapag ng gusaling kasalukuyang itinatayo sa tapat ng kanilang lumang eskinita. Ang malamig na bakal ng isang lumang baril ay nanginginig sa kanyang mga kamay, nakatutok sa kinaroroonan ni Leo na ngayon ay duguan ng gilid ng labi at nakagapos sa isang semento. Ang ihip ng hangin sa itaas ay malakas, tila isang babala ng kamatayan na nagmumula sa madilim na langit. Sa kabilang dako ng palapag, nakatayo si Maya. Yakap-yakap niya ng mahigpit ang kanyang sanggol sa loob ng isang makapal na tela. Ang bawat hakbang niya sa magaspang na semento ay dahan-dahan. Tila ba naglalakad siya sa ibabaw ng manipis na salamin. Wala siyang dalang sandata, walang dalang ginto. Tanging ang dangal na itinuro sa kanya ni Tatay Manuel ang nagsisilbi niyang kalasag. Ibagsak mo ang baril na yan, Marcos. Simula ni Maya. Ang kanyang boses ay hindi nanginig kahit isang saglit. Hindi pera ang kailangan mo. Ang kailangan mo ay ang harapin ang katotohanang ikaw mismo ang pumatay sa sarili mong kinabukasan. Huwag mo akong pangaralan. Sigaw ni Marcos, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng puot. Ang tatay mo, ang matandang yon, bakit kailangang sa iyo niya ibigay ang lahat? Ako ang arkitekto. Ako ang may kailangan ng kapital. Siya ang nagnakaw sa akin. Dahan-dahang lumapit si Attorney Ramos mula sa likuran ni Maya, may hawak na isang dilaw at lumang envelope. Mr. Castaneda, may isang bagay na hindi mo alam. Bago pumanaw ang iyong ama, nakiusap siya kay Don Manuel na magtabi ng isang integrity fund para sa iyo. 1 bilyong piso na nakalaan para sa iyong kumpanya. Sa isang kondisyon lamang na itatrato mo si Maya ng may pagpapahalaga at pag-ibig. Tila binuhusan ng nagyayelong tubig si Marcos. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumaba. Ano? 1 bilyon? Oh, Marcos. Pagpapatuloy ni Maya, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding habag para sa lalaking nasa harap niya. Lahat ng hinahangad mong yaman ay nasa palad mo na sana kung naging tao ka lang. Pero pinili mong maging halimaw. Pinili mong lasunin ang taong nagligtas sa pamilya mo. At dahil doon, ang pondong iyon ay tuluyan ng napunta sa mga foundation para sa mga batang biktima ng pang-aabuso. Sa galit at pagsisisi, itinaas muli ni Marcos ang baril at tinangka itong itutok kay Maya. Kung ganoon, magsama-sama na tayo sa impyerno. Ngunit bago pa man niya makalabit ang gatilyo, ang 3 security guard na inakala ni Marcos na kanyang kakampi ay dahan-dahang humarang sa harap ni Maya. Hindi sila kumilos ng may dahas, tumayo lamang sila ng matuwid. Tila isang pader na hindi matitibag. Ibinaba niyo ang mga armas niyo, utos ni Marcos sa mga tauhan. Binabayaran ko kayo. Hindi po, Mr. Castaneda. Sagot ng isa sa mga guards, ang boses ay puno ng katapatan. Si Senyora Maya ang nagbayad ng sahod namin nung tinalikuran niyo kami. Siya ang nagpakain sa mga pamilya namin nung nagugutom kami. Hindi kami susunod sa isang taong walang kaluluwa. Ang katahimikan na sumunod ay tila isang hatol ng langit. Binitawan ni Marcos ang baril. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal sa semento ay umalingaw-ngaw, hudyat ng kanyang huling pagkatalo. Napaluhod siya sa sahig, humahagulgol, habang ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Eksaktong dumating ang mga pulis upang dakpin si Marcos at ang ama ni Sofia na si Roberto, na nahuli sa akto habang sinusubukang tumakas dala ang mga pekeng dokumento ng Apex Holdings. Ang lahat ng lason, ang lahat ng kasinungalingan ay tuluyan ng nalinisan ng katotohanan. Lumapit si Maya kay Leo at dahan-dahan itong tinulungang tumayo. Nagkatinginan ang dalawa.
Isang tingin na puno ng pasasalamat at ang pangako ng isang bagong bukas. Lumingon si Maya sa huling pagkakataon kay Marcus habang ito ay iginigapos. Hindi nagalit ang nararamdaman niya, kundi isang malalim na katahimikan. Salamat, tatay, bulong ni Maya sa hangin habang niyayakap ang kanyang anak. Ang iyong lihim ay hindi lamang nagligtas sa akin. Itinuro nito sa akin kung paano maging malaya. Habang bumababa sila mula sa gusali, ang unang sinag ng araw ay nagsimulang sumilip sa pagitan ng mga ulap. Isang panibagong simula, kung saan ang bawat hakbang ay hindi na mabigat at ang bawat hininga ay puno ng pag-asa. Bakit ba kailangan nating mawala ang lahat bago nating matagpuan ang tunay na sarili natin? Maginok, ang bawat patak ng pawis na minsan ay minaliit ng mundo, ngayon ay naging binhi ng isang hardin na namumukadkad sa gitna ng aming mga pangarap. Ang sikat ng umaga ay malambot na humahalik sa mga bagong pinturang pader ng Manuel Legacy Village. Ang simoy ng hangin ay amoy sariwang damo at bagong luto na pandesal, isang amoy na nagpapaalala kay Maya ng kapayapaan. Wala na ang amoy ng napanis na pagkain at maruming kanal ng kanyang nakaraan. Ang lugar na ito na dati ay isang simbolo ng kahirapan ay isa na ngayong masiglang komunidad para sa mga manggagawang tulad ng kanyang ama. Mga taong naglilinis ng kalsada, mga construction worker at mga labandera na binigyan ni Maya ng disente at sariling tahanan. Naglalakad si Maya sa gitna ng plaza, bitbit ang kanyang anak na si Manuel Jr. sa kanyang bisig. Ang bata ay humahagik-hik habang sinusubukang abutin ang mga makukulay na banderitas sa itaas. Sa bawat hakbang ni Maya, binabati siya ng mga tao ng may ngiti at tunay na paggalang. Hindi dahil siya ay bilyonaryo, kundi dahil siya ang babaeng hindi nakalimot sa kanyang pinagmulan. Senyora Maya, salamat po sa lahat, wika ng isang matandang lalaki na kasalukuyang nagwawalis sa gilid ng kalsada. Tumigil si Maya at hinawakan ng kamay ng matanda, isang galaw na nagpakita ng kanyang kawalan ng pagmamataas. Huwag niyo na po akong tawaging Senyora Mang Tino, nakangiting sagot ni Maya. Ako pa rin po ang batang si Maya na tinutulungan niyo noon kapag mabigat ang dala kong balde. Sa malayo, nakatayo si Leo sa tabi ng isang puno, nakamasid sa kanyang kapatid. Ang kanyang mukha ay hindi na kasing talas ng dati. May bakas na ito ng katahimikan at kapanatagan. Nang magtama ang kanilang mga mata, tumango si Leo, isang tahimik na pagkilala na ang misyong iniwan ni Don Manuel ay matagumpay na nais sa katuparan. Ang Apex Holdings ay hindi na lamang isang kumpanya ng pera. Ito ay naging isang sandigan ng katarungan sa ilalim ng pamumuno ni Maya. Tungkol naman sa mga taong sumira sa kanyang buhay, naging mailap na ang balita tungkol sa kanila na tila ba tuluyan na silang binura ng tadhana mula sa pahina ng tagumpay. Si Marcus ay nananatili sa loob ng rehas, binubuno ang parusang dulot ng sarili niyang kasakiman. Si Doña Leticia naman ay madalas makita sa mga malalayong barangay, isang matandang may dalang lumang bag at pilit na kinukwento sa mga dumadaan ang tungkol sa kanyang mansyon at kayamanan na wala nang gustong maniwala. Ang kanilang mga pangalan ay naging isang babala na ang yaman na walang dangal ay parang bahay na buhangin, madaling gumuho sa unang hampas ng alon. Nang dapit hapon na, nagtungo si Maya, si Leo at ang bata sa sementeryo. Ang puntod ni Tatay Manuel ay payak lamang, ngunit napapaligiran ng mga puting rosas. Walang marangyang monumento dahil alam ni Maya na ang tunay na monumento ng kanyang ama ay ang mga buhay na nabago nito. Dahan-dahang inilapag ni Maya sa ibabaw ng marmol ang isang maliit na bagay, isang miniature na chichirya na gawa sa purong ginto, ngunit ang hugis ay isang lumang walis tingting. Ito ang kanyang huling alay. Tatay, tapos na ang bagyo, bulong ni Maya habang hinahaplos ang ukit ng pangalan ng ama. Ang lihim mo ay hindi naging sumpa,
kundi naging tulay para matagpuan ko ang tunay na lakas ng aking puso. Salamat sa pagturo sa akin na ang pinakamataas na uri ng pag-ibig ay ang pagpapatawad at ang pinakamalaking yaman ay ang malinis na budhi. Humihip ang isang banayad na hangin, tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Ramdam ni Maya ang presensya ng kanyang ama sa bawat tibok ng puso ng kanyang anak. Ang sakit ng kahapon ay naging pilat na lamang na nagpapaalala sa kanya ng kanyang katatagan. Habang naglalakad sila palabas ng sementeryo, ang kalangitan ay nagkulay ube at ginto. Isang hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang kabanata at ang pagsisimula ng isang bagong umaga na puno ng liwanag. Tara na, Leo, aya ni Maya habang nakatingin sa abot-tanaw. Marami pa tayong gagawin para sa mga taong tulad ni tatay. Ang kasaysayan ng isang basurero ay naging alamat ng isang reyna. At sa bawat kalsadang wawalisan sa ilalim ng init ng araw, mananatiling buhay ang lihim ni Manuel, ang lihim na ang tunay na ginto ay hindi nahuhukay sa lupa, kundi matatagpuan sa kadalisayan ng kaluluwa. Sa paglipas ng panahon, ang bawat sugat na iniwan ng nakaraan ay dahan-dahang naghilom, hindi dahil kinalimutan ni Maya ang hapdi, kundi dahil mas pinili niyang punuin ang kanyang buhay ng mga bagay na may mas malalim na kabuluhan. Ang bawat umaga sa mansyon ni Don Manuel ay hindi na nagsisimula sa takot o sa bigat ng dibdib, kundi sa tunog ng tawanan ng kanyang anak at sa payapang pag-uusap nila ni Leo sa harap ng isang hapag na puno ng pasasalamat. Kung tatanungin kung napatawad na ba ni Maya si Marcos at ang kanyang ina, ang sagot ay matatagpuan sa katahimikan ng kanyang mga mata. Ang pagpapatawad para kay Maya ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati o muling pagbubukas ng pinto para sa mga taong sumira sa kanya. Ang pagpapatawad ay ang pagpili niyang huwag nang hayaan ang puot na magdikta sa kanyang bawat hininga. Pinalaya na niya ang kanyang sarili mula sa kulungan ng galit. At sa paglaya niyang iyon, ang mga Castaneda ay naging mga anino na lamang ng isang lumang panaginip na wala ng kapangyarihang saktan siya. Pinanindigan niya ang hustisya sa pamamagitan ng batas at ang natitirang hatol ay ipinaubayanan niya sa langit. Ang tunay na kapayapaan ay nahanap ni Maya hindi sa loob ng vault na puno ng ginto, kundi sa tuwing nakikita niya ang mga pamilyang naninirahan sa Manuel Legacy Village. Sa tuwing nakakakita siya ng isang batang nag-aaral sa ilalim ng maliwanag na ilaw o isang amang nakakauwi sa isang disenteng tahanan pagkatapos ng maghapong pagtatrabaho sa kalsada, doon niya nararamdaman na ang kanyang ama ay tunay na buhay. Ang kanyang kapayapaan ay ang kaalamang ang lihim ng kanyang tatay ay naging isang bukas na aklat ng pag-asa para sa marami. Ang aral na nais iwan ng kwentong ito sa bawat pusong nakikinig ay simple ngunit napakalalim. Ang tunay na yaman ng tao ay hindi nasusukat sa ningning ng kanyang alahas o sa taas ng kanyang gusali, kundi sa tibay ng kanyang karakter sa gitna ng unoos. Ang integridad ay isang pamana na hinding-hindi mananakaw ng kahit na sinong Marcos o Leticia sa mundong ito. Itinuro ni Tatay Manuel na ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan, kundi isang uri ng kapangyarihan na kayang magpabagsak ng mga mapagmataas. Ang pagtitiis na may kalakip na dangal ay laging nagbubunga ng isang tagumpay na walang halong pait. Sa huling bahagi ng kanyang gunita, naaalala ni Maya ang bawat butil ng luha na pumatak sa kanyang pisngi noong gabi ng ulan sa eskinita. Ngayon, ang mga luhang yon ay naging mga perlas ng karunungan. Ang buhay ay parang paglilinis ng kalsada, marumi, nakakapagod, at kung minsan ay mapanglaw. Ngunit kung gagawin mo ito nang may pagmamahal sa mga taong umaasa sa iyo, ang bawat kanto ng iyong mundo ay magliliwanag. Sa pagtatapos ng bawat araw,
Habang pinagmamasdan ni Maya ang papalubog na araw sa lungsod ng Maynila, iisa lamang ang nasa isip niya. Ang pagiging anak ng isang basurero, ang kanyang pinakamalaking karangalan. Dahil sa kalsadang yon, niya natutunan kung paano maging isang tunay na reyna. Ang lihim ni tatay ay hindi na lihim. Ito ay naging isang awit ng tagumpay na patuloy na aawitin ng hangin para sa lahat ng mga pusong naghihintay ng kanilang sariling umaga.